Yung mga cases ng extrajudicial killings, gustong buksan ulit. Kasi marami dyan, unresolved. Yes. Sarado na. Ganyan. Hindi alam kung ano po dulo. So, natutulog po yung mga kaso na yan. Ang gusto ng PNP, buksan ulit yan. Lalo na yung campaign noong drug war ni dating President Rodrigo Duterte. Nagsalita po ngayon si ES, Executive Secretary Lucas Bersamin, kasi tinatanong ng media, of course, alangang sabihin niya hindi. Alangan niya sabihin, wag niyo ibukas. Unresolved nga eh. Di ang sagot doon, of course, payag ang palasyo kung ano man ang gustong gawin ng PNP. As investigador, PNP to as investigador. Yeah. As versus PNP as as resource person lang. Gagamitin kayo. Or PNP as extortionist. Hindi iba yun. Investigador. As investigador. Ang concentration ng investigation ng PNP, yung mga high profile. Nandyan yung Tanawan Mayor. Yan, mga ganon. Nandyan yung Barayuga. Yan po ang high profile killings. Sabi po ni Bersamin, nasa prinsipyo ng presidente yan. Na unjustice. Ay kailangan hindi po kailangang binabaon. Oo. Tapos na yan wag nang imbestigahan yan. Hindi pwede yun. Ganun ba sasabihin ng presidente? Sige nga. Tanga? Ano yung presidente natin? Tanga? Minsan hindi ko rin maintindihan yung mga tanong mga tanong na mga ganun Ano yan? Ano yan? Washing machine? Laundry niya yung mga... So, dahil kaya lang nabukas ulit yan. Yung sa Quadcom, sa House, di ba? Okay. Yung super committee, 4 na committee, nagsama-sama at iniimbestigahan ulit to, nabukas ulit yung mga kaso na yan. Ang gustong gawin ngayon ni Senator Robert Bato de la Rosa, mag-iimbestiga din siya sa Senado. Okay. Imbestigahan niya sarili niya? Paano yun? Hindi, yung mga ibang witness. Okay. So, investigation, parang spy versus spy. Okay. Quadcom investigation, Bato de la Rosa investigation. Okay. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Very good. Tama lang naman. Ang suggestion ko sa inyo, one activity, ibig sabihin, one hearing, after that, bigay nyo na sa mga totoong investigation units. Yeah. Wag nang kayo. Hindi. Ang purpose ng investigasyon niya para labanan yung ingay na nanggagaling sa Quadcom. Talaga naman maingay yung Quadcom. Oo nga At alam natin, yun ang purpose ng Quadcom. Okay? So, kailangan pantayan yung ingay ng Quadcom. So, ingay versus ingay. Patayin na tayo dyan. Anong mangyayari sa atin? Napakadaming problema ng bayan. Ba't kayo puro mga ingay? Pare-pareho na kayo na MMDA, puro ingay. Hindi kasi total break naman daw ang Congress Parang Jonat naman. You must understand. Break ang Congress, therefore, medyo matumal. Umaga, walang negosyo. Walang negosyo. Kailan merong kailangan umikot ang paninda Kailangan mapamprime ang economy. Kailan yung mga resource persons, huwag kayong magtigil-tigil dyan. Ang problema dyan, papayag ba yung mga senador? Ayan, yan ang another issue. Kay Bato lang to. Boss, naka-break tayo. Kaya nga tayo nag-break dahil November 5, papasok na naman tayo Kung daw ipapasa sa committee niya, gagawin niya. Kasi ang nag-resolution si Senator Christopher Bongo. So, kung ipapasa daw ni Cheese sa kanya, tatanggapin niya. Yan. Ipapasa o baka hihingin niya. Kasi Committee on Drugs Public order and drugs. Di ba automatic sa iyo yan? At iimbitahan niya raw si Duterte mismo kapag nagkaroon ng hearing. Yan. Maganda to. Maganda yan. Maganda to. Direct.
Direk. Direct Mati na ba? Mati. Oo. Eric. Eric Mati. May tama ito. Although hindi niya pa raw nakakausap si President. Si SP. Duterte. Hindi pa niya nakakausap sa President Duterte. So, kailangan magpaalam ka muna? Ano ba? O meron ka ng kapangyarihang imbitahin siya? Or what? Hindi pa klaro. Basta nagpasabi siya. Pero ang gusto talaga mangyari ng Senate, imbestigahan si Kibuloy. Yun ang una. So, ano ba talaga? Kibuloy? O EJK? O ano ba? Mahirap Tutuloy yung Alice Go? Ano ba? Kasi yung soap po, nabibitin ng taong bayan. Oo. Di ba? Nawawalan. Bilisan ninyo yung teleserye, nahihirapan eh. Hindi na mahirap hanapin yung ibang chapters niya. Nalalaktawan eh. Kawawa naman yung mga sumusubaybay. Ano na nga sila, ayaw na nga sila mag-ano sa mga Netflix at lahat dahil nagkaroon na additional cost dyan eh. Kaya dito na. Alin yung dito na? Dito na tayo. Dito na, may bayad yung subscription Netflix yung lahat eh. Subscription eh. Disney additional at HBO. Yan eh. Ito, wala. Libre ito. Aba action pa. So, alam mo, hanggang ngayon daw, kahapon nga yung aming speaker ay si Yusek Nikki T. Na napakahusay. Magaling yun. Okay. Tinanong ko siya, sa laki ng investment, it's a whole city. Pag nakita niyo po yung... Porak. Yung drone shot, panlaki. Mahihiya ang Commons. Mahihiya itong Capitol Commons. Sa dami ng structure. Capitol Commons? Malit yan. Wala, mahihiya. Wala yan. Maski yung Baski na yung Running of the Bulls. Eastwood. Wala yun. Wala yan. Yung running. Wala yun. Mahihiya po sa structure na gaano kalaking investment yan. Bilyunan yun. So therefore, para ma-recover mo yan, dapat napakalaki ng pumapasok na pera. So tinanong ko siya, do we have an idea gaano kalaki ang business na yan? Billion. Wala eh. So, I would have thought, nung iniimbestigahan po yan ng ating NBI, PAOK, Senate, okay, may finance guy na inimbita dyan na expert, titignan, how is the business doing? And therefore, yung flow nung pera, doon mo makikita kung sino mga mastermind dyan eh. Hindi po sa dadadada lang. There was an ongoing estimation before. One Pogo operator. One Pogo yung malit lang, hindi yung mga bamban, hindi yung mga yan. Estimate lang ito. Ang kanilang estimate. Maliit lang. Siguro mga 100 employees. 100 employees, 5 million pesos a day. Day. Ang kita. Kita yun hindi yung, wala na yung mga iba. Hindi nga, kung hawak na nila, yung bamban, gaano bang i-review yung books? Diyan po sa books ng business, marami kang makikita dyan. At makikita mo yung paper, yung money trail, kung saan pumupunta yung pera, nandun yung mastermind. Kung saan pumupunta yung pera, di ba? Binuksan na ba yung libro? Nasaan yung, kailangan kasi dyan, tignan ninyo kung nasaan yung suction. Yung humihigop. Higop ng pera. Hindi ayuda. Iba yung suction na ayuda. Hindi flood control, iba yun. Magkaiba yan. Ito yung kita. At saka yan, iba't ibang, may mga, yung suction na yan, may mga tributaries eh. Tuloy-tuloy daw po. Cellphone lang Merong cellphone silang nakita. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera doon sa cellphone. Meron. Ngayon, yung electronic na pera na yon, ililipat sa iba, money launder. So, hindi na po dumadaan dito sa atin at hindi na natatax yan dahil nga illegal. In other words, itong operation na to, talagang organized crime na. At saka hindi lang ito gaming. Bakit hindi natin makita ang idea na gaano kalaki yung pera umiikot dyan? At saka ito hindi na lang gaming. Scamming na. Marami na sila. Marami silang
scamming na at saka yung bayad sa money laundering. Yan, mga ganun. Yun na ang mas malaking kita dyan. Kasi ang money laundering, pare, payat ang 20% na ibibigay sa'yo. Siyempre. Halimbawa, lagay yung pera. Para malinis ko, bibigyan kita 20%. Discount yan. Pero karamihan dyan, 40 hanggang 50% to launder the money. Ang hirap. Yan ang kalakaran daw dyan. Hirap. Kaya yung Singapore ngayon, nagbabagong puri. Kunyari. Hindi pare, meron silang initiative, PR initiative. Pinakamalaki sila eh. Hindi. Ano daw sila? Wealth Management Hub. Yun na nga yun. Hindi Yung Pogo. Binago na yung pangalan ng money laundering. This is Wealth Management Hub. Totoo yun. Talaga naman. Wealth Management Hub. In other words, money laundering. In other words, action. Higop. Gano'ng kalaki ba ang investment? Halimbawa, dapat malaman, magkano talaga ang total na inilagay dyan? Tapos makikita mo sa books yan ang capitalization. Paano na-raise yung capital? Inutang. May naglagay ng pera. Yung naglagay ng perang yun, sigurado, kasama ng mastermind yun, ng grupo. Kasi anong organized crime? Hindi naman gago yun eh. Sa i-trace mo yan. Yung nagbigay ng pautang. Para gumana. Para gumana yung negosyo. Hindi naman po lahat yan kapital eh. Okay? Yung mga tinayong ganun. Eto nga Capital Commons, ang tagal-tagal na nito, hindi pa natatapos. Yung Bamban, in no time. Grabe yun. Rain record time na itayo yun. Mahihiya eh. Saka kompleto. Baka ang Ayala Center mahiya eh. Doon sa infrastructure at buildings at development nung... Pumunta ka dito sa Ayala dito, Portico. 3 taon na ito eh. Walang gumagana dito. Mahiya sa kabila. Ganun ba kalaking pera? Okay. Tapos makita mo yung profit and loss. Makikita mo gano'ng kalaki yung pumapasok na pera. Ngayon, gano'ng kalaki yung profit, gano'ng kalaki din ang lumalabas na pera galing sa Pilipinas. Okay. At saka ito... hindi na talaga matutuntun yun. At hindi lamang daw Porac, Bamban. Marami yan. Marami pa daw sa labas. Cavite. Yan. Merong isang buong island na grabe yung building. Hanip. Cebu. Meron yun. Cebu. Yan. Davao. Cagayan de Oro. Meron daw silang nakita sa Parasali, para sa Camarines Norte. Meron din. Mining daw, pero mukhang hindi mining. Mukhang... Iba minamine. Front lang yung mining o isa sa mga non-core business na pinayo. Ako more of tinitingnan ko dyan, for example, sa Bamban at lahat yun, sa Pogo. I mean, walang pinagkaiba sa corporate pagpapatakbo. Number one, kailangan yung nagplanning na sila kung paano yung infrastructural. Hindi yan gaya ng bahay na dahan-dahan nagkaroon ng extension, susunod. Hindi. Naka-mapa na yan. Pangalawa, yung business nila, may may categories, di ba, na merong core business, merong core account. So, for example, sa scams, merong mga maliliit na yung mga, lahat yan based on the premise ng too good to be true na deals. From dun sa maliliit na nanalo ka ng 64,000 in other words, hanggang dun sa pinakamalaki. In other words, may kanya-kanya expertise. May departments, may operations. Hindi kasi ang concentration daw ngayon ng DOJ sa kanilang case build-up ay yung human trafficking. Okay. Ang punto ko rito, sa human trafficking, ang inyong makakasuhan dyan ay yung immediately involved doon sa operations. Hindi po yung mga mastermind. Hindi nyo mahahanap yun. Pero paano nyo masasaktan yung mastermind? Kunin yung pera. Money trail. Yung money trail. Parang, tapos tirahin mo sa yung sa avoidance ng tax, yung gano'n. Yung human trafficking, sigurado. HR lang yun HR yan. Mapuprove yung, ang daming testigo sa human trafficking sila ang victims di halos in the bag yung kaso na yun. So, yung ibang aspect ng Pogo, yun ang kailangan para sa akin na atupagin. Dig deeper, in other words. Halimbawa, paanong nangyari na ang isang foreigner nakakapag-control dito ng mga lupain at na nagkaroon sila ng corporate layering
para ma-lease sa POGO operator. Hindi, dami strategy yan. Di, kaya nga. Therefore, we have to investigate that. Bakit nangyayari Pero sa... yung mga- balikan yung unang sinimulan mo eh. So, the best way para matrace yan, ma-imbestigan sila, get a finance team din. Hindi lang finance team yan. Ano yan? It's really a team. Enablers ito. Hindi puro law enforcement. Enablers yan. Sino yung mga tumira niya? At anong mga butas sa ating sistema ang napasukan nila. Okay, finance, abogado, liaison legal, officer, etc. Kagaya niyan, saan nakakuha ng fake registration itong mga ito? PSA. Yan, mga ganong klase. May sindikato ba sa loob ng PSA? Yan, passport. Kailangan pong tignan yan. Passport. Yan. May sindikato ba sa DFA? Yan. Kailangan tignan yan. Sa bangko. Bangko. Bureau of Immigration. No? May Immigration. sindikato ba sa loob? Bangko. Kasi po, yung mga sindikato na yan, matutulog lang sa dali. Oo. Habang mainit itong issue. Ang inaalala namin, pag medyo maganda-ganda na, Ng panahon. babalik Christmas. naman Christmas. with a vengeance. Yung mga yan. Ganyan. Kasi kalakaran yan eh. Kalakaran yan. So they are now going, kaya sinasabi ni Parin Joel, mining. Ibig sabihin, nakakuha sila ng paraan, creatively, na magwo-workout na. Enabler din yun. Yung Hindi. Pwede ka, ito. Bakit gano'n na nangyayari sa atin? Laging may enabler pag may kalokohan. Kagaya niyan, mining. Maglalagay ka doon ng Malapogo operations. Kailangan mo doon ng power. Ibig sabihin, kailangan meron ka doon sariling, saan ka nakakakuha. Kasi, pinapower mo yan dahil nga, Source of internet, electricity. source of electricity. Paano nangyari yun? Kailangan po lustasin nyo na papanong nagawa yung napakalaking operasyon. Tahimik na tahimik. Ha? Anong klaseng mga sindikato na penetrate niyan? Pati labor kasi merong alien employment permit system. Meron. Paano nakakuha nun? Right. Kagaya niyan, yung sinasabi nila, di ba yung nakuha sa Cebu? Ang sinasabi nila, 100 of those came from Porac. Yung ganun. Lumipat lang. In other words, nakatransfer sila. Pati yung gumawa ng mga bahay, etc. and everything. Support services. Siguradong meron yan. So malawak ang investigation. Sa corporate, may tawag nga pala dyan. Kinross posting sila. Ayan. Yan. Cebu. May tawag din dyan sa management seeded. Yan. Magaling. Pinasa ba? Kagaya kahapon, meron na akong kausap na sila daw pinagtayo ng isang tao para sa isang training activity. Training activity ito at it involves the police. Kasi may recruitment program ang police eh. Yes. Di ba? So, meron silang trainees, kinukuha nila, nag-evaluate, etc. Kinausap sila. Ito, magsusupply kayo ng gatas, itlog, etc., ganyan. Kinausap sila. At sabi nila, magkakaroon tayo ng programa sa ganito. Biglang hindi na nila nakita. Nawala na. Ayan. Yan ang hirap sa mga plano eh. Para kang DNR puro plano eh. Para kang DOT, Department of Tourism, puro plano eh. Hindi po pwedeng puro plano lang tayo para ma-solve itong POGO kasi napakalalim na nasugat na inabot natin dito. Malalim talaga ito. Super to. Nasira ang ating PSA. Biro mo na mga institutions natin. Institutions, BI, DFA, labor. Banking system. The banking system. Paano mo ngayong gagamutin? Yan sugat na inabot natin dyan. If you do not know how it all operates, paano ba ang punot dulo ng operation dyan? Mo makikita yung mga butas na pinasok nila. Pati yung Ang sinasabi ni USEC-T, kailangan ng overhaul. Yes, complete. Paano mo yung overhaul kung hindi mo alam kung ano yung sira? Kailangan i-analyze. Baka kailangan systems... Systemic. Meron pong mga tao na yan ang ina-analyze. Ano yung mga system? Saan ang mga niya? Dyan yung mga butas. Kailangan po ng ganon. Hindi po pwedeng mga senador lang. At hindi nila alam yan. At hindi po pwedeng everyday. Kahit na gano'ng kagaling nilang mag-model.
Hindi nila At hindi po pwedeng everyday naghihiring lang kayo. Wala yun. Hindi pa yun. Ito na lang, simple. Ito pare, simple lang. Yun tungkol doon sa pagbibili ng fleet of Alpards. Alam mo na yun? okay. Yung Alphard, kasi paborito Yung, yan. yan. Pare, naubos yung mga Yung malalaking van na, Alphard. Malalaman mo na kung sino yung, saan yun. Matrace mo eh. Sino itong bumili na ito? Ang dami kung bumili yan. Oo, ng Alphard. Fleet. Saan yan? At saan kumuha? Toyota Quezon City, Toyota Valenzuela. Saan? Saan kumuha itong mga ito? At ba't Alphard ang kanila paborito? Paborito Nila yun. Paborito nila yun. Pogo. Anong sinasakay nila sa Alphard? Yung mga tao? Mga tao. Yan ang kanilang yan ang kanilang people mover. Wow. Kaya nga ngayon, kaya nagproblema nga ngayon ang mga investigador. Kasi may nakuha na silang mga Alphard. May fleet sila. Ano yan? I-auction na ninyo? O, dapat walayin na ninyo mga yan. Pagbalian na ninyo. Yun daw mga building, anong gagawin? Ayan, another issue. Tapos, they're starting to process daw the deportation of the foreigners. Yes. Libo-libo yan. Libo-libo yun. It will take years. Meantime, nandito yung mga yan. Yung ngayon nag-underground Ayan. Nako, another problem yung underground na yan. Paano mo huhulihin ngayon? Hindi mo na, wala ka naman record. Yung mga building, for example, yung sa Bamban, marami-rami silang school building na magagawa ron, Pero ang lalaki nun eh. Pero may proseso yan, Brad. May You cannot just no way. take over doon. Kaya nga dapat malaman mo sino may-ari nito. Saan nakatitulo yan, etc. O pati yung titulo, malalaman mo yun. In a way daw po, hindi na-anticipate ng PAGCOR yung may mga crime na nangyayari. Na ganito pala. Kalalim, ganito kalalim. Initially kasi yung Pogo, it's gaming. Yes. And it's being done all over the world. May casino nga pero ito, gaming online. So yun ang idea niyan. Hindi nila na-anticipate na mag-graduate yan, mag-i-evolve sa mga criminal activities. Yun ang madali. Ngayon, may theory si Yusek T. Yung pinipilit mong gumawa ng crime. Ang isang tao, yun Yun yung matindi ron. Kasi nung ni-recruit nila yan, pare matitindi yung mga recruit well-educated. Lahat yan. Nakakaintindi ng IT, marunong magsalita. Okay? Kaya tataas na sahod. Nung ni-recruit nila yan, gaming. Ang kanilang recruitment. Maya-maya, scamming. Scam na. Ngayon, pipilitin mo na yung mga tao na yan na gawin nyo. Kaya yung iba, umalma. Tumakas. Doon na nabuko. Yun mga torture na yun. May mga torture chambers. Yung mga Pogo Center. Kasi yung mga iba, yung iba, mayroon ng cryptocurrency, scamming, may porn video, mga ganun. May categories ka di ba? Mayroong pinakamaliliit hanggang pinakamalalaki. Kaya mga ganun. May mga major accounts. At saka yung money laundering, malaki ding operation yun. Money laundering. May department. Parang yan yun. So hindi ako magtataka kung balang araw gagraduate yan sa iba pang, kung hindi natin pinigil, sa iba pang espionage, sa iba pang matitindi, activities, mahirap drugs. Dahil ni-utilize nila technology. Hindi ako magtataka kung nandun na rin yung drugs. Kung graduate na rin doon. O magkakabakas na yung mga yan. Noong simula, maganda gaming In yung year 2000 nagsimula yan di ba? Gaming biro mo naging matindi. Kasi nakita ng organized crime po siya, laking pera. At saka nandiyan na rin yung stocks. Di ba meron ganyan, stocks? Pag bibilang ka ng stocks, araw-arawin ka, bumili ka ng ganitong stocks. Scam nga yun. Scam.